Lagpas sa karaniwang dami ng ulan tuwing Oktubre, ang ulan na ibinagsak ng Bagyong Christine sa Albay sa loob ng 24 oras. Ayon po yan sa Pag-asa. May epekto na ba rito ang amihan o La Nina? Ang tugon ng Pag-asa sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Sa tindi ng pagguho at bahang abot hanggang leeg o lampas tao sa ibang lugar, nabigla sa bagsik ng Bagyong Christine ang maraming taga-Albay. Ayon sa Albay LGU, ang ulang ibinuhos ng Bagyong Christine roon sa loob ng 24 oras noong October 21 to 22, higit pa sa average rainfall sa probinsya sa buong Oktubre. Nakaranas po ang Albay ng katumbas ng 2 buwan na pag-ulan. During rainy season yan, sa loob lamang ng higit 24 hours, ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Climatologically normal po na nakakuha po ng Albay tuwing October ay 321.9 po na amount ng ulan. Pero yung naranasan po nila noong October 22 ay umabot po ng 431.0. Halos matakpan na po yung buong Pilipinas dahil po sa ulap po niya. Sa Daet, Camarines Norte, 528.5 mm ang ulan sa loob ng 24 oras, higit sa average rainfall sa Oktubre. Ayon sa Office of Civil Defense, matindi talaga ang epekto ng Bagyong Christine kahit pag gumamit na ng impact-based forecasting ang gobyerno para maabisuhan ang mga pinaka-maaapektuhang lugar at para makapagkansela agad ng klase. Gumamit na rin naman tayo nung mas makabagong paraan kung paano natin mapipredict o mababasa yung maaaring mangyari mismo pagdating ng bagyo. Nakita natin na kailangan talaga suspindihin yung pag-aaral ng ating mga estudyante sa buong Luzon. Epekto na kaya ito ng La Nina na batay sa Pag-asa Outlook ay posibleng magsimula ngayong buwan at magtagal hanggang Marso ng susunod na taon? Hindi pa po ito epekto po ng La Nina. Ang forecast po natin for November, 1 hanggang 2 bagyo po. Ayon sa Pag-asa, 71% ang tsansa ng La Nina ngayong October, November, December season. Nasa transition period pa rin daw tayo, papuntang amihan season na posibleng pumasok sa unang bahagi ng Nobyembre, kung kailan mas maliit daw ang tsansang mabuo ang mga bagyo. Ang bagyo po nabubuo kapag mainit ang hangin. So ito po, in northeasterly wind flow po natin is malamig na hangin. Pag nagkakaroon po sila ng interaction, yun po humihina po ang isang bagyo po. Binabantayan din ng Pag-asa ang inaasahang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Tropical Storm Kongre na tatawaging Bagyong Leon. Ano kayang epekto nito sa panahon sa onda sa susunod na linggo? Palihis naman po yung track niya, wala po tayong nakikita any landfall. Kasama po natin yung trough po niya, possible magdala ng mga maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan po dito sa may extreme northern Luzon. Pero for Metro Manila, magiging maaliwalas naman po ang panahon, pero may mga panandaliang pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.